Magandang gabi mga kaistorya, at muli na namang nagbabalik ang inyong Miss Kim. And now it's time for Miss Kim Love Stories Secret Files. Ngayon ay ating mapapakinggan ang kwentong may pamagat na umutang siya sa akin para ipambayad sa ibang babae. Hindi ko inakala na sa isang simpleng utang ang magiging simula ng pagguho ng mundo ko. Isang gabi, umuwi si Miko, pawis na pawis, pero may lambing sa boses. Han, pwede ba akong makahiram? 5,000 lang, urgent. Promise, babayaran ko agad. Walang pag-aalinlangang hinawakan ko ang kamay niya at tinanong, "Sige, para saan?" Sagot niya, "May babayaran lang, importante." Hindi ko na siya tinanong pa. Sa 3 taon naming magkasama, natutunan kong pagkatiwalaan siya kahit minsan may mga bagay na hindi malinaw. Kinabukasan, sinend ko ang pera sa GCash niya. Nag-reply lang ng salamat pero walang emoji. Walang dagdag na paliwanag. Sa isip ko, baka pagod lang. Hindi ko alam. Iyon na pala ang huling beses na magtitiwala ako sa kanya ng buong buo. Ilang araw matapos kong ibigay ang pera, nag-iba si Miko. Madalang mag-text, bihira tumawag. Tuwing tatanungin ko kung nasaan siya, lagi niyang sagot, nasa labas lang, may inaasikaso. Hanggang isang gabi, nag-message ang kaibigan ko. "Uy, nakita ko si Miko kagabi. Kasama si Mia. Magkahawak kamay sila. Parang magjowa lang." Nalaglag ang puso ko sa sahig ng mga sandaling iyon. Mia, ang babaeng dati nang naging dahilan ng away namin. Pilit kong nilulunok ang hinala. Baka magkatrabaho lang sila. Baka mali lang ng tingin ng kaibigan ko. Pero isang gabi, habang natutulog si Miko sa tabi ko, nag-vibrate ang cellphone niya. Hindi ko alam kung curiosity ba o kaba ang nagtulak sa akin para silipin. At doon, nakita ko ang mensahe na hindi ko kayang kalimutan. "Salamat sa binigay mo, ha? Bayad na ako kay ate. I love you." Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Yung 5,000, hindi pala para sa pamilya niya. Hindi pala para sa kanya. Kundi para kay Mia. Kinabukasan, hindi ko na kayang itago. Nasa sala kami habang kinakalikot niya ang cellphone niya
Tumayo ako sa harap niya. Miko, saan mo ginamit yung pera? Tumingin siya sa akin. Mabilis ding tumungo. May tinulungan lang ako. Tinulungan o minamahal? Hindi siya sumagot. Ramdam ko na sa katahimikang iyon. Mas mabigat pa sa kahit anong paliwanag. Lumapit ako. Iniabot ang cellphone niya na hawak ko. Nakita ko, Miko, sa kanya mo ibinigay. Sa kanya mo ginamit yung pera na pinaghirapan ko. Dahan-dahan niyang ibinaba ang isang cellphone. Sorry, iyon lang ang nasabi niya. Wala nang paliwanag. Wala nang depensa. At doon ko naramdaman ang pinakamasakit na parte. Hindi yung niloko niya ako, kundi yung ginamit niya ang tiwala ko para pasayahin ang ibang babae. Umalis siya nang hindi ako tinitingnan. Naiwan akong yakap ang sarili ko. Umiiyak sa sahig at sa bawat luha, unti-unti kong naramdaman na hindi pera ang nawala sa akin, kundi dignidad at lakas ng loob para magmahal muli. Lumipas ang ilang linggo mula nang umalis si Miko. Akala ko madali ko siyang makakalimutan. Akala ko sapat na ang galit para burahin lahat ng alaala. Pero mali ako. Araw-araw, binabalikan ko ang tanong na walang sagot. Bakit? Bakit sa kabila ng lahat ng binigay ko, oras, pagmamahal, tiwala, mas pinili niyang pasayahin ang iba? Isang gabi, habang mag-isa akong nakaupo sa balkonahe, hawak ang lumang cellphone ko. Napadpad ako sa mga lumang chat namin. Yung good morning Han na may kasamang puso. Yung mga plano namin para sa future. Yung mga pangako niya na ikaw lang at walang iba. At doon ko naramdaman wala nang babalik. Hindi ko na siya kayang ipaglaban. Hindi ko na kayang itayo ang sarili ko para sa isang taong pinili ng bumitaw. Wala na akong lakas para magalit. Wala na ring tibay para umasa. Ang natira na lang, pagod. Pinikit ko ang mga mata ko at sa gitna ng katahimikan, bumulong ako sa aking sarili. Tama na. Tapos na. Kinabukasan, binura ko lahat ng chat namin. Tinanggal ko lahat ng litrato at isinara ko ang pinto para sa kanya. Hindi dahil nakalimutan ko na siya, kundi
Dahil mahal ko na ang sarili ko ng higit sa kanya. At iyon ang huling aral na iniwan niya sa akin. Na minsan, ang tunay na lakas ay ang marunong sumuko sa laban na alam mong wala kang kalaban-laban at matagal ka nang isinuko.